buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Sleep in Spite Of. Napakalaking pagpapala na masabing, "It is well with my soul." Payapa at tahimik ang aking kaluluwa. Kahit pa nga kuminsan, it is not well with our body. It is not well with our pocket. Sometimes it is not well with our surroundings. But deep faith and our deep attachment to God can make us say, "It is well with my soul." Alertness could be the most correct response to trouble. But there comes a point when alertness cannot help. There are times when the best response to crisis is numbness, to be beyond caring, to sleep through it. Mabuti na pag may problema tayo at may krisis, may malaking challenge, tayo'y gising, alerto, listo. Pero may mga uri ng problema, may mga uri ng crisis. Ang pinakamabuting tugon natin ay hindi pansinin na ang pagiging manhid ay nagiging isang blessing dahil may mga sitwasyon na hindi natin kayang palitan o baguhin, ano pa man ang ating gawin. Ang pamagat ng pag-aaral natin, sleep in spite of. Yung makatulog ka sa kabila ng maraming dahilan para hindi ka makatulog. Salamat Diyos sapagkat kayo'y Diyos ng kapayapaan. At ang kapayapaang ibinibigay niyo sa amin ay hindi laging nakaasa sa kalagayan ng aming kapaligiran. Pwedeng meron kaming suliranin, merong karamdaman, may pinoproblema, pero pwede pa rin mapayapa ang aming kalooban kung ito'y aming iaayon sa iyong magandang kalooban. Turuan niyo po kami na harapin ang mga problema, lutasin ang mga pwedeng lutasin at tanggapin, Panginoon, ang mga dapat ay tanggapin. Teach us to sleep in spite of our troubles. Kayo po, Panginoon, ang maging tagapagsalita at nawa isang simpleng mensahe ang tumimo sa aming puso, maging baon namin buong buhay ang leksyon na yon. Kayo ang maging inspirasyon at liwanag namin, Ama, at ito'y lahat dinadalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mark 4:36-40. So they left the crowd, and his disciples started across the lake with him on the boat. Some other boats followed along. Suddenly a windstorm struck the lake. Waves started splashing into the boat, and it was about to sink. Isa sa mga pinaka-common stories in the New Testament. At ang dalangin natin, kapulutan pa natin ang mga bagong aral ito. So ang Panginoon at ang kanyang pangkat ay sumakay sa isang maliit na barko, sa isang malaking bangka, at sila ay nagsimulang tumawid ng lawa. Sa kalagitnaan nito, walang kaginsa-ginsa, walang kaabog-abog, walang warning, biglang nagkaroon ng napakalakas na bagyo at halos ikawasak at ikalubog na ng kanilang bangkang sinasakyan ang lakas ng salpok ng mga alon. Verse 38. Jesus was in the back of the boat with his head on a pillow, and he was asleep. His disciples woke him and said, "Teacher, don't you care that we're about to drown?" Kung paano naman naging sobrang takot itong mga bihasa sa sasakyang dagat na ito ng mga mangingisda, siya namang ikinatahitahimik ng Panginoong Hesus at siya'y natutulog, nakasandal sa isang kutsyon, sa isang unan. At ginising siya ng mga takot na mga lalaking ito at sinabing, "Wala po ba kayong iniisip? Hindi ba kayo nag-aalala? Don't you care that we're about to sink? Don't you care for us? Don't you care for the boat? Don't you care for yourself?" Verse 39, Jesus got up and ordered the wind and the waves to be quiet. The wind stopped and everything was calm. Jesus asked his disciples, "Why were you afraid? Don't you have any faith?"
Parang kakaiba naman yung tanong niya dahil ang tingin ng karamihan ay natural lang, na nervyos din yung mga tao sa ganung uri ng bagyo. Pero ang Panginoon sa kanyang pagtayo, sinaway ang hangin, sinaway ang bagyo at sumunod naman ang hangin at bagyo. Pumayapa ang lahat at sabi ng Panginoon, bakit naman kayo natatakot? Wala ba man lang kayong pananampalataya? So it was one of those usual occasions. Nagsakayan sila sa bangka na wala namang silang iniisip na pwede silang masuong sa panganib. Many unusual occasions start without incident. They start seemingly like all others. Kaya rin ang tao ang dapat ay talagang madalanginin. At alam natin, biglang bumagyo hanggang halos lumubog ang sasakyang dagat. Situations can change without warning. Situations can change beyond expectations. And situations can change for the very, very super bad or alarming. Pwedeng mapalitan ang sitwasyon ng buhay ng tao. Kuminsan masyado tayong confident, biglang naiiba. Ang ginhawa ng buhay, ang dali ng pera, biglang naghihirap. Ang lusog-lusog ng tao, biglang malalaman mo meron palang isang napakatinding karamdaman. You'll never know what could happen in a moment. You'll never know what a difference one day could make in our life. So it is good to be strong. It is good to be ready. Sabi nga ni Balagtas, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamaya'y sukat tibayan ang dibdib. Hindi para tanggalin ang hinagpis, kundi tibayan ang dibdib dahil hindi naman napapalitan ang sitwasyon na nasa labas ng ating katawan. So there was one storm and we noticed two reactions. Isang bagyo, dalawang pananaw sa bagyo. Yung pananaw at reaksyon ng mga alagad, alarm, fear, panic, which led to stress, to suffering. The other reaction of Jesus was obliviousness, relaxation, and sleep. So parang binaliwala lang ng Panginoon yung nangyayari, sumandal pa siya sa unan at lalong napahimbing ng tulog. The very question and complaint that many responsible people ask even today. Tanong yan ng marami. Bakit maraming mga tao nakatira sila sa mga lugar na delikado? Nakangiti pa sila, hindi sila nag-aalala, pinapaalis mo na, ayaw pang umalis. Maliban lang kung talagang wala ibang malipatan. Maraming mga nagtatanong, dumadalaw sa Pilipinas. Di ba mahirap ang mga tao dito? Maraming mahirap, maraming kahirapan. Bakit nangakangiti pang lahat? Bakit lumulubog na yung bagyo pag may news na corona dumarating, nagpapalitrato pa lahat, nakapost, ngitian? Bakit libing na pagka magpipicturean, nakangiti rin, pati ang mga nakaluksa? No? Nagtataka yung mga tao, ano ba sikreto ng mga Pilipino na kayang-kaya nyo mag-relax samantalang dapat kayo ma-stress? Pag tinanong mo ang makaramihan, marami ba kayong ipon? Anong ipon? Nakakain ba yun? Walang savings, pero masaya. Nakakayang sumaya at kayang mag-enjoy kahit sanda-sandali. Ipinagtataka yan ng maraming lahi kung bakit natin nagagawa yung ganyang mga himala. Bakit kaya nating makakita ng kasiyahan kung ang nakikita ng mga outsiders ay puro na lamang dahilan ng pag-alala? Ganun yung concern ng mga disciples. The scared party roused the sleeping Jesus and asked if he, or even insinuated that Jesus didn't care. Hopefully, they wanted Jesus to care to the point of worrying like them. Di ba, kuminsan, pagka meron ng dapat alalahanin, nagtataka ka doon sa isang kapatid mo o kamag-anak parang hindi nag-aalala at gusto mong pagalitan, ba't hindi ka nag-aalala? Para matulad ka sa akin na nag-aalala rin. Bakit relax na relax ka? Bakit malapad ng enrollment, wala pang pang-enroll ang anak mo, tahimik na tahimik ang loob mo? Siguro uutang ka sa akin, ano? Ikaw na may konting savings ang laging natatakot. At yung walang kapera-pera, relax na relax. Sabi na, makakaraos din yan. Naghahanap lang ng kung sino na naman ang malalapitan. It's an attitude that either could be a blessing or a curse. At yan ay dapat nating suriin ng malapitan. So tumayo ang Panginoon, inutusan niya ang hangin na tumahimik at ang bagyo. Jesus quieted the storm. But outwardly only. Because inwardly, the storm had already been calm
In fact, there had been no storm. Bakit nakatulog ang Panginoon ng mahimbing? Kasi sa kanyang loob, walang bagyo. Tahimik ang loob niya, payapa siya, bumagyo man dyan, humangin man dyan, ganun katibay ang pananalig, ganun katibay ang kanyang kalooban, ganun katining, and besides, kahit ka naman mag-worry, kung lulubog talaga yung barko, lulubog yun, kaya mo bang pigilin? So yung nagwo-worry, lugi kung hindi natuloy ang kanyang kinakatakutan. Halimbawa, nakasakay kang ganyan sa barko, maalon, gising ka, nag-alala ka, tapos hindi naman lumubog, yung kasama mong tulog at nakalipas na yung bagyo, tulog pa rin, siya ang nakinabang. Kahit hindi natuloy yung kinakatakutan mo, nalugi ka. Ngayon, ipagpalagay na, natuloy. Hindi doble lugi mo. Nalugi ka nung hindi pa lumulubog, na nag-aalala ka, natuloy na yung lugi mo nung lumubog. Yung hindi nag-aalala kanina, tulog, tsaka lumubog, minsan lang siyang nalugi nung lumubog na. So, sino talaga ang may attitude na matibay? Kayo ang bahalang humusga dyan. Yung bang mapag-alala, sobrang responsable, sobrang lagi nag-iisip, o yung sa tingin niya ay kabaligtaran niyang hindi man lang mag-isip, hindi man lang mag-alala, nakukuha pang mag-enjoy. Pag walang bagyo ang tao sa kanyang kalooban, sa kanyang puso, ano man ang bagyong mangyari sa labas, kung di man siya talagang hindi tablan, tatablan siya konti lang. Parang lungkot. Pagka may lungkot kang nakikita halimbawa sa isang teleserye, hindi ka naman talaga malungkot na tao, hindi ka naman tatablan maiinis ka pa doon sa lungkot na iyakan ng iyakan. Pero pag may lungkot ka na talaga, konting hint lang ng lungkot, kasama ka ng umiiyak. May bagyo sa labas, naapektuhan ka kasi may bagyo ka rin sa loob. May kakampi yung bagyo sa labas, sa loob mo. Kaya mahalaga pinapatibay ng tao ang kanyang kalooban, para ano man ang mangyari sa labas, either hindi siya tablan talaga o tablan man siya konti lang. Pero ang tao, pag may bagyo sa loob ng damdamin niya at puso, kahit walang bagyo sa labas, parang may bagyo rin. Lagi rin siyang naliligalig, lagi rin siyang nalulungkot at nag-aalala. It is your attitude. We are not talking about the environment that you cannot control, but we're talking about your attitude that you can control. Surely may leksyon dito ang pagtulog ng Panginoon na dapat nating hanapin. Ang dapat talagang gawin, to soothe, to calm your heart and your emotion. So that when storms shake you and your environment, you have a very firm and a very strong center inside of you. Magiba ka man, konti lang. Mauga ka man, konti lang. At ang tanong ng Panginoon, why were you afraid? Don't you have any faith? Wala ba kayo ni katiting na pananalig? So Jesus asked the scared men two questions. Why were you afraid? And the unasked question was, well, I was not. Bakit kayo natakot? Nakita nyo namang ako'y hindi natakot. Mas matalino ba kayo sa akin? Mas marunong ba kayo sa akin? Mas maalam ba kayo? Nakita nyo na hindi ako natatakot. Ba't kayo matatakot? At yan yung nakikita natin kuminsan sa mga flight crew, flight attendants, mga stewardesses, na talagang halos siklot-siklotin na ng hangin yung eroplano. Makikita mo yung mga stewardess, kwentuhan pa ng kwentuhan doon sa upuan nila. Arte yun. Itinuro ng airline. Pag magiba-giba na ang eroplano at halos sumubsob na, magkangitian kayo, magkwentuhan kayo, assure the people that everything is okay. So, ganito na sabi mo, so hindi pala totoo. Anong gusto nyo? Magpakita siya nag-rosaryo. Makita siya nagdarasal, lagaan tanda, at namamanata at natatakot. Will it help you to be scared also? Meron ba kayong pwedeng gawin para mapayapa yung hangin sa labas at yung eroplanong inaalog-alog nito? Pag hindi nyo na kayang palitan yung environment sa labas, ang palitan nyo yung kalooban nyo, para hindi kayo malugi. Hindi nyo na kayang palitan halimbawa yung asawa nyo, palitan nyo nalang yung attitude nyo. Hindi nyo mapalitan ang mga uri na naging inyong mga anak. O palitan nyo na naman ang inyong pakikitungo sa kanila at ang inyong ugali at ang inyong isipin. May mga bagay na pwedeng palitan because we are conscious. And there are things that cannot be changed anyway, so why bother to be conscious? Dapat ang tao tinitimbang yung dalawang yan.
Kaya sabi ni Lord, why were you afraid? Well, I was not. Don't you have any faith in me? Don't you have any faith in my sleep? In my reason to be asleep? Kung nakikita niyo natutulog ako doon at with matching unan pa nga, hindi ba kayo napag-isip-isip na, bakit ako dapat mag-alala? Siya nga hindi nag-aalala. Ang ibig sabihin ng Panginoon, pag hindi ako worried, dapat hindi ka rin worried. So para hindi tayo mag-worry sa buhay, mga kapatid, dapat talaga mas kilala natin ang Panginoon. Mas malalim ang pagkakaunawa natin ng kanyang isip, ng kanyang kalooban at kagustuhan para sa ating buhay, para kung siya'y nakakatulog, bagamat kasabihang hindi daw natutulog ang Diyos, but Jesus was human also, kaya mo ring matulog. Human ka, may Spirit of God ka in you. Parang ganun yung pagkatao ng Panginoong Yesus. Pero dapat kaya mong matulog. Lalo na kung ang pagpupuyat ay wala namang magagawa. Di bali nang mapuyat ka, if you could do something constructive or fruitful to help the situation. But if you could do nothing anyway, why not go to sleep? Because when you're better rested, when you are well rested, you could have better decisions, and later on in your waking moments, you could do something more useful. Kesa yung inubos mo at ginasgasang yung lakas sa pag-aalala, sa pagpupuyat na wala rin namang nababago sa sitwasyon, pati ikaw tuloy, mamaya may sakit na rin, problema ka na. Parang yung mag-asawa, na yung isa ay dinala sa ospital, kawawari ng pangalawa, pasyente na rin siya nung second day. Kasi pagka hinayaan mong pumasok sa puso mo yung mga problema sa labas, mamaya ikaw din, problema na. Napaka-importante yan, no? Pagka useful to be concerned, then be concerned. But if alarm, concern is useless, why worry? Doon dapat natin paandarin ang ating pananalig. At doon, ang mga Pilipino merong sagot, bahala na. Sabi ng maraming nag-aaral ng ating kasaysayan, bahala na daw galing sa bathala na. Si bathala na ang siyang mangingibabaw. Siya na ang kikilos. Matapos ba daw magawa ang lahat ng kaya mong gawin, bibitawan mo na yung ginagawa mo at ipapasa Diyos mo na. Kaya sinasabi, babahala na. It is misunderstood by many. Akala nila kay sera-sera. What will be, yung, ay, hindi na ako kikilos. Kung ano na lang, hindi ganon. Kasi yung word na bahala sa atin is to be responsible. Kaya pagka sinabi mo nga, di ba sa kuya mo, kuya, ikaw nang bahala sa amin. Ibig sabihin, alagaan mo kami, pag-aralin mo kami, pakainin mo kami. Pag sinabi sa ng panganay na kapatid, pag namatay ang magulang mo, akong bahala sa inyo, yung ba kahit ano na lang, ibig sabihin, I will be responsible for you. Pag sinabi mo sa mga kasama mo sa bahay, pag aalis ka, ikaw ang bahala sa bahay. Ibig sabihin, pag may bumaha, iligtas mo yung mga gamit natin. Pag may sunog, buhatin mo. Pag may magnanakaw, karatiin mo. Di ba? Hindi yung kung ano na lang. Kaya pag sinabi daw ng Pilipino nung araw na bahala na, ibig sabihin, I have done my best, now the rest is up to the Creator. Dumarating tuloy yung point na after being so active and so tiringly active, you reach a point where you say, I have done what I could, I have done my best, now it's up to divine providence. Napapahinga ka. So may tamang lugar yung pagtatrabaho at may tamang lugar yung pagpapahinga. Halimbawa, sinikap mo magpagamot ng magpagamot para ka gumaling ng gumaling. Ginawa mong dapat mong gawin, pero nagawa mo na ang lahat. Ayaw pa rin gumaling o ayaw pa rin dumating yung gusto mong dumating. Ano na ngayon ang dapat mong gawin? Tanggapin mo na ang nangyari. Payapain mo ang iyong loob para ka matahimik. Kasi pwede ka rin mag-alala, magreklamo, mag-alala, pero napapalitan ba yung situation mo? Hindi naman. Nadodoble ang bigat. Humihirap lalo ang kalagayan. So ang isa sa mga mahahalagang lesson ng kwentong ito, work when you can. Alter the environment when you can. But when you cannot, trust in God, pray, and rest. Kailangan ma-apply natin sa buhay natin yan. Dahil lahat ng mga elemento na yon naglalaro sa buhay natin araw-araw. Napakahalaga to be conscious when your consciousness can change things. Pero kung hindi, what you don't know won't harm you. When you cannot change it anyway, even if you got to know it. So pag may sakit, gusto nyo bang malaman or not? Siyempre, kasi pagka maaga nyong nalaman, maaari nyo pang gamutin. Ngayon, nalaman nyo na talagang naabot na ang kaya at pwedeng gawin para ito ay lunasan at hindi pa rin nalulunasan, doon ka na ngayon
tatanggap, payapa, mananalangin, at magpapasa Diyos. Sa ating buhay tulad nating binanggit, situations can change without warning and beyond expectations. Hope for the best, but prepare for the worst. Siyempre, pag sinabi mong bahala na, ibig sabihin may ginawa ka rin. Hindi yung walang-wala kang ginawa, you prepare for the worst. Napakarami natin mga kababayan, kumisan walang choice na matirhan kundi mga gilid ng ilog. So pag bumabaha, sila tong inaanod, naapektuhan. Meron naman, mangilan-ngilan, talagang tigas na lang ng ulo. Meron pa naman ibang pwedeng tirikan. Pero nandun pa rin at doon nagpapabalik-balik. Pumuputok na yung bulkan, dumadagong-dug na yung mga lahar, ayaw pang sumunod sa warning at ayaw pang umalis. Paano pag umalis naman siya, may nanakaw ng kaisa-isa niyang kawali. Minsan wala talagang choice ang mga tao, pero when you have the choice, you exercise your choice. But when you hope for the best, you must also prepare for the worst. Halimbawa, meron kang mga mahal sa buhay. Bilib na bilib ka, hangang-hanga ka. Ang tapat-tapat sa'yo. Prepare yourself also for the worst. For what might happen. For a possible failure or lapse in judgment nung mahal mo sa buhay. Para kung ang inaasahan mo man yung pinakamaganda, dumating man yung pinakapangit, nasasaktan ka lang pero hindi ka nagigiba. Hindi ka nadudurog kasi meron ka ring paghahanda. Importanteng handa ang ating loob. Nagpa-practice tayo kumisan. Kung laging sanay na sanay kang may mga sasakyan, pamisa-misan sumakay ka naman ng mga public transport, para kung naiba ang ihip ng panahon at nawalan ka ng mga sasakyan, nagsimula ka nang mag-adjust at mag-practice ka sasakay. Kahit sa tingin ng tao, hindi masyadong bago dahil nakikita ka naman nun kahit nung pa. Hindi ko mayaman ka, lagi na lang ang ganda-ganda ng suot mo, pamisan din, napakasimple, napakamura. Para kung dumating ang panahon na nawala yung kayamanan mo, may practice ka na. Ngayon, kung hindi man nangyari, good. Ano ba namang nawala sa'yo? Na nakiisa ka sa mahigit na kararami na gano'n ang itsura. So, dapat handa tayo kung ano man ang mangyari sa buhay. Para hindi tayo nagtatampo sa Diyos, hindi tayo nagagalit, hindi tayo nagtataka. Pwedeng maiba ang takbo ng buhay. Tulad ng buhay ni Job, maka-Diyos pa naman siya, mabait, mabuti, sa kanya pa dumapo lahat ang dagok ng buhay, pero ni minsan, hindi niya sinisi ang Diyos. Sabi niya, salamat, nakaranas na tayo ng mayaman noon, ngayon namang mahirap tayo. Ito naman nadaasin natin, galing din yan sa Diyos. Bakit naman tayo matutuwa lang sa Diyos pag binibigyan yaman at pagkakahirapan, hindi na. So may practice. Yung loob kasi handa. Yung asawa niya, sabi niya, why don't you curse God and die? Sabi ni Mrs. Job. Kasi yung bagyo sa labas ng buhay nila, may equivalent sa loob ng puso ng babae. Kaya sobra siyang nasira. Si Job, matining ang loob. May bagyo man sa labas, nasaktan lang siya, pero pang ibabaw lang, sa kaloob-looban, sabi ng Bible, he did not sin against God. At pinuri pa niya ang Diyos, sobrang tibay ng kalooban nitong lalaking ito. So tayo, hindi nakakatiyak. Kaya nga ang dapat ang tao mabait eh. Hindi mo alam, bukas mapaparalyze ka mula sa leeg mo pababa. Nawa o hindi mangyari ha? Pero nangyayari kumisan yun. Pero kung puro kasungitan ang ginawa mo, wala kang tinulungan, puro pintas ang ginawa mo sa lahat ng tao, puro galit, sino ngayon ang mag-aaruga sa'yo? Hindi natin alam. James 4:14, what do you know about tomorrow? How can you be so sure about your life? It is nothing more than mist that appears for only a little while before it disappears. So, alam niyo, yung buhay parang usok lang. Parang asap lang yan. Sasandali, wala na. Parang usok ng sinaing. Sandali-sandali, tas wala na. Hindi mo pwedeng panghawakan yan. Hindi mo pwedeng ipagyabang. 1 Corinthians 10:12, so if you think you're standing firm, be careful that you don't fall. Yung mga self-righteous dyan, yung mga ambabadal ng buhay, dahil ang buhay nila tamang-tama, ang ganda ng buhay nila, meron silang pera, may asawa sila, masaya sila sa buhay, maaayos ang mga anak. Huwag kayong masyadong sakit magsalita doon sa mga taong nagkakaproblema yung pamilya, nagkakawindang-windang ang buhay, nagkakahiwalay na mag-asawa, mga anak na naliligaw ng landas. You'll never know what will happen to your life. Yung binibitawan nating salita sa good, sunny days of our lives could be the same judgment that we pronounce on ourselves when evil visits us.
Kaya napakahalaga na ang tao sa paghahanda mo sa anumang pwede mangyari. Talagang hindi ka nagsasalita ng masakit, hindi ka nagsasalita ng tapos, hindi ka nanghuhusga ng kapwa. As much as possible, you make friends dahil hindi ka naman sure na lagi kang malakas o may hanap buhay o kaya ay may katinuan. So be kinder to those who fall. You don't know if in this short life you might have your turn at falling. Kung paano mo gusto maitrato ka kung ikaw ay nagkamali, ganun mo itrato ang nagkakamali. Kung gusto mo paano itrato ka ng mga kapitbahay pag yung mga anak mo ay nagkagulo-gulo ang buhay, ganun din itrato mo ang yung mga kapitbahay na yung mga anak nagkakagulo-gulo ang buhay. Napakahirap nung magulo na nga ang buhay mo, hindi na nga natutupad yung mga mabuti, nangyayari yung masama, tapos may mga magsasalita ka pang madidinig, kinikriticize ka pa, ginajudge ka pa. It is not the way to live. You'll never know what could happen in a moment. You'll never know what a difference one day could make. Just like that seemingly innocent boat ride across the lake that turned into a near disaster. Make the most of time. Make the most of opportunities. Make the most of a good day. Ate, hindi laging bata ang mga kapatid mo. So kung pwede mo na silang pagbigyan, ipasyal, ipag-shopping, gawin mo na dahil darating ang time, hindi na nila kailangan yung tulong mo dahil sila ay independent na rin. Sandali lang yon. Kung ikaw ay may kakayanan na magbigay, magbigay ka na kasi hindi mo alam kung darating na ang panahon, ikaw naman tong manghihingi. Iba ang nagtatanim ng mabuti. Kasi kung anong itinatanim natin, siyang inaani. One storm, two reactions. Alarm, fear, panic that led to stress and suffering. Or obliviousness, relaxation and sleep. How did this happen? Because these two parties were in two different parts of the boat. Yung mga nangatatakot, sobrang siniklot-siklot ng alon nandun sa harapan ng bangka. While Jesus was in the back of the boat where it was less shaky. Yung posisyon nila interesting eh. Si Jesus nandun sa dulo, sa likod, hindi dun masyadong matagtag. Hindi masyadong makalog. Hindi katulad sa eroplano, doon naman sa dulo matagtag. Kaya yung first class, nasa harap. So nasa sayo na yun, lalo't kaya mo naman pumili kung saan kalulugar. You can choose to be in the back portion of the boat, whatever your boat is. O may chismis sa inyong mga kapitbahayan, nasa front part ka ba ng bangka o nasa likod? Ikaw ba yung bumabangka? Ikaw yung promotor o ikaw yung nakikinig lang o ikaw yung nado lang sa malamalayo at hindi ka kumikibo? Different levels of engagement will mean different levels of stress. Pag may gulo na sumabog, tapos number one character ka, main player, sigurado ang laki ng babayaran mo, ang laki ng iyong pananagutan. Kaya pinipili mo rin yan. May nag-aaway, sasangkot ka ba? Anong uri ng pakikisangkot? O baka ikaw pa ang lilikhahan ng gulo. In other words, nandun ka sa magulong part ng boat. Mahirap talaga matulog doon. Maraming buhay magulo kasi pinipili nating maging magulo. Paano pinipili? Lahat ng chismisan, kasali ka. Lahat ng gulo, sangkot ka. Lahat ng utangan, ikaw ang garantor. Kung hindi man ikaw yun ang utang o nagpautang, puro gulo yan, ha? Kahit alin ang role mo doon. Lahat na lang ng intriga, may comment ka. Siyempre, kasama ka at damay sa magiging gulong kasunod nun. So position yourself where there is less stress, where there is least trouble. By positioning, you could avoid being shaken too much. By attitude, you can avoid being shaken too much. Pag may pinaguhugutan kang pananalig, pag may pinaghahawakan kang Panginoon, maganda ang relasyon mo sa Diyos, makalog ka man, di tulad ng iba na hindi nananalig o kaya ay mahina lang ang pananalig. By degree of involvement, you will know if you will have a peaceful life of a troubled one. May tao talagang lahat na lang ng ulan sinahod eh. Lahat na lang ng usapan sumali. Lahat ng gulo, basta may nagkagulo, isa siya sa kasali. Sino ba mga kasali sa gulong to? Laging kasali siya doon. May mga opisina ganyan. Laging kasali si ganon.
So kayo ang nagde-determine how far you could be affected by such storms. So Jesus was not only at the back of the boat, Jesus' head was on a pillow. You know what wonderful things a small pillow can do? It can cushion shocks and shakes. Pillows would cushion the shocks and shakes of life. So dapat ang tao may mga pillows. Anong mga pillows nyo dapat dyan? Pwede kayo magkaroon ng isa, dalawa, tatlong matatalik na kaibigan. Nakakaunawa sa inyo, tumatanggap sa inyo ng walang patakaran, minamahal kayo, ang laking pilo nun. Ngayon, kung kaisa-isa na lang yung pinsan mo, kaagalit mo pa. Kaisa-isa na lang yung kapitbahay mo, hindi pa kayo nag-uusap. Kaisa-isa yung anak mo o manugang mo, nag-aaway pa kayo. Anong pilo ang aasahan mo na pwedeng sandalan? Anong unan mo sa buhay para huwag kang sobrang makalog? People are wonderful pillows. They protect us, they comfort us, they accompany us in times of sorrow. Kaya pity a man who doesn't have anyone to pick him up when he falls. Kaya paano tayo nagkakaroon ng unan, kutsyon sa buhay, kung maganda ang ating ugali? Once more, attitude yan. Of course, another pillow would be a safe place or a hideaway. Ang mga aso nga, pag natatakot o pinapagalitan mo, sumusuot sa ilalim ng sofa. Meron silang hideaway. Dapat ang tao may hideaway din. Hindi lang lugar, sometimes company. Companions that are your safe places. Safe houses. O kaya meron kang activity na parang hideaway mo. It could be sports, it could be a hobby. Na pag pumupunta ka doon, kumukonti ang gulo ng buhay, nababawasan ang iyong mga stress, nare-relax ka, dapat meron ka nun. Savings o mga inimpok, an insurance policy could be a pillow. Na kung meron ka mga magagandang insurance policies at kung na-bless ka to afford them, pag nagkakasakit ka, ang inaalala mo na lang paano magpapagaling, hindi yung gastos. Kasi heart attack number 1, heart attack. Heart attack number 2, hospital bill. So ang maganda yung pinaghahandaan mo rin yun dahil alam mo namang tatanda ka at bihira naman yung taong tumanda na hindi nagkasakit. Magkakasakit at magkakasakit ang tao. Kaya dapat habang malakas, nagsisikap, kumikita, hindi lang para magkasya sa kanyang gastos yung kita niya, para may sumobra, may maipamigay pa siya sa iba at may maitago pa siya para pagdating ng araw, meron siyang magamit. Sabi ng matanda, ang may sinuksok, may nahuhugot. Ang may tiyaga, may nilaga. Kaya mahalaga yung ganung pag-iipon. Pilo din yon sa buhay. Distance could be a pillow. Wala sa notes nyo. Distance. Ano yon? Huwag kang sali ng sali sa lahat ng usapan. Huwag kang sali ng sali sa lahat ng gulo. Huwag kang suong ng suong sa lahat ng sigalot. Dumistansya ka. Kahit sa mga truck ng bato nakalagay sa likod, distansya, amigo. Pag sobra kang malapit at nagpreno siya, susuot ka sa loob ng truck. Kasi ang lapit mo. So, mga kapatid, dumistansya tayo sa gulo, sa intriga. Kahit sa mga opisina, pag kami gulo, pag tinrace mo, halos laging-lagi bumabalik doon sa taong yon, doon sa kanya nagmula ang gulo. Comment niya, sinabi niya, salita niya, siya at siya lagi. Kaya dapat dumidistansya tayo, may nag-uusap tungkol sa mga ibang tao, huwag kang sumali. Kasi pagka nagkabulgaran yan, kasali ka rin. Distance is a pillow. But the greatest pillow of them all was what Jesus had. The pillow of faith. Pananalig. Kaya ang sabi niya, wala ba kayong pananalig? Para rin niya sinabing, wala ba kayong kutsyon? Wala ba kayong unan? Bakit kayo hindi na nga katulog? Nag-alala kayong lahat. Kung tayo may pananalig, may pagtitiwala, ang buhay natin ay ating ginugugol sa mga bagay na alam natin ikinalulugod ng Panginoon, di man natin maunawaan ang nangyayari sa buhay natin. Nakakatiyak naman tayo, hindi naman nagagalit sa atin ng Diyos, matapayapa ka. Pagka may pananalig, lahat possible. Kaya napakahalaga i-develop natin yung pananalig. Mark 9:23, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Sabi kasi nung may sakit, if you can make me well. Sabi ni Lord, if you can, if I can,
Wala sa akin yun, nasa iyo. May pananalig ka ba? Pag may pananalig ka, gagaling ka. Sa iyo nakalagay yan, hindi sa akin. Kasi ako the same. Bakit hindi lahat gumagaling? Kasi hindi lahat may pananalig. Ako nandito lang. Pero ikaw, nananalig ka ba? Dahil yung pananalig mo, yun, that will make a difference. So talagang napakahalaga because of faith. Another baby cushion and pillow, values, outlook, pananaw sa buhay. Kung ang pananaw mo tulad ni Job, ang yaman-yaman biglang naghirap, ang lusog-lusog biglang nagkasakit. Sabi niya sa asawa niya, the Lord gives, the Lord takes away. Attitude. Ipinanganak tayong walang kayamanan. Pinahiram tayo ng kayamanan, nag-enjoy tayo, binawi, say thank you, and then tanggapin mo ang nangyari sa buhay mo. Bakit? Ipinanganak ka ba na may kasamang kayamanan? Wala naman. So kung wala kang kayamanan ngayon, natural lang yon. Ang hindi natural, yung yumaman ka. Ang natural kasi hubot-hubo ka lang, ni wala kang damit, kaya ka nga ipinanganak na ganun. Ngayon, may kasama ka sa buhay, naasahan mo, minahal ka, namatay o lumayo, nag-iisa ka na. Natural lang, ipinanganak ka nga nag-iisa eh. Kahit ka nga may kakambal, di naman kayo sabay lumbas. Nag-iisa ka pa rin. So yung may kasama ka, may kaibigan ka, may kapartner ka, sandali, pahiram. Pag binawi, salamat po. Huwag magalit sa Diyos. Meron kang kalusugan na pahiram, natural mula nung nagkasala si Adan at si Eva, nagkaroon na ng sumpa, ano mangyayari? Natural, ang katawan, magkakasakit, maluluoy, mai-infect. Dahil alam nga, hindi ka mamatay, 300 years old ka na, buhay ka pa. Ano ka kalendaryo? So, natural. Iba-ibang excuse lang para mamatay eh. Kung ang lusog-lusog mong 95 ka na, tapos wala ka man lang sakit, pinoproblema mo na, paano kaya ako mamamatay? Poproblemahin mo rin yun. Di ba? Pero bahala na ang Diyos doon. Keep yourself as healthy as possible, as long as possible. And when it's time for you to go, it is the Lord's business to take you. Hindi yun para sa'yo. So ang mahalaga, attitude. Develop an attitude. Don't be too attached to things. Kaya sabi ni Esther, nung papasok siya doon sa hari, na maaaring ikamatay niya dahil ipapakiusap niya at ilalapit niya yung mga kababayan niyang Israelites. Sabi niya, well, if I perish, then I perish. Kung mabuhay ako, salamat. Kung mamatay ako, namatay ako. Pero ginawa ko ang dapat kong gawin. So, dapat may attitude tayo. Don't cling too tightly. Ano man yun? Tao, anak, asawa, mahal sa buhay. Papa, don't cling too tightly. Mga dekorasyon niya ng buhay, salamat sa Diyos. Pero kung wala, kaya mo pa yan dahil may Diyos pa. Ano man ang tanggalin, ano man ang alisin, kung pahiram lang naman, bakit natin ipagdaramdam? So itong mga taong kulang ang pananalig at nangunat ng ibabaw ang takot, ginising yung nananahimik na Jesus. Don't you care? We're about to perish. Lack of faith could make people question God. Pero yung faith, alam mo, hindi ko alam, pero alam niya ng Diyos. May malaki ding pagpapala yung mga taong ang pananalig nila, sometimes to the point of fanaticism. Dahil yung ba namang mas intelihente, yung mas nag-iisip, yung mas rational, mas masaya ba? Kung tutuusin. Kumisa nga yung rational, yung intelligent and responsible member of the family is the most stressed. Habang yung kanyang kapatid na walang hanap buhay, nagpa-party pa. No? So hindi naman yun ang huwaran sa buhay, pero meron ka rin dapat itanong, what are they doing right that they're able to relax? That they're able to rest in spite of the storm. That could be one of the lessons that Jesus is trying to teach us. So Jesus quieted the storm outside for Peter and the group. But we should develop a quiet, peaceful, storm-proof inner self. Kung yung mga bahay sa Batanes, typhoon-proof, mabababa, yari sa bato, maliliit ang bintana, bagay talaga sa bagyo, nag-adjust sila dahil maraming bagyo. Tayo rin, maraming bagyo sa buhay. Dapat mag-adjust. Hindi naman talaga napipigil yung bagyo.
Isa yan sa mga ipinagtataka ko. Katulad ng Bicol region, dahil lagi namang dinadaanan ng bagyo, ang dami mga bahay doon na parang sinasabi ng bahay, ay siguro naman walang bagyo. Yung hindi nila ginagawa ng handa para sa bagyo. The structure, the architecture of most of the houses in Bicol and in other typhoon areas, parang sa ibang lugar lang na hindi naman binabagyo. Samantalang laging bumabagyo doon, lagi tuloy may damage. So dapat mag-adjust ka sa iyong katotohanan dahil yung katotohanan mo hindi mag-a-adjust sa iyo. Adjustment and the ability to adapt is one of the measures of intelligence. Ang mga matatalinong tao nag-a-adjust. Hindi lagi nagrereklamo. Pinapalitan ang dapat at pwedeng palitan, tinatanggap ang hindi kayang palitan, at tuloy ang buhay, whatever it offers. Ang kailangan natin ma-develop, mga kapatid, tibay at tining ng loob. Kaya lang walang klinika na pwede mong puntahan para magkaganong ka. Church pa siguro, kung tama ang turo. Lakas ng loob. Kailangan nating dinedevelop yan. Nagpa-practice tayo. Mga bata, sinasanay natin na hindi laging lahat ng gusto nila binibigay. Kasi sa totoong buhay, hindi naman nangyayari yun eh. Yung lahat ng gusto mo, makukuha mo. Dapat may practice, bata pa lang. Hindi lahat ng ibig nakakamit. Because that is not real life. So what does faith really require? Bakit na itanong ni Lord, wala ba kayong faith? Samantalang kung tutusin, normal lang namang matakot. Pero kaya Lord, hindi pala normal yon. Sabi niya, ba't kayo natatakot? Wala ba kayong faith? So meron silang pwedeng panghawakan, yung attitude ni Lord na hindi natakot, di dapat di sila natakot. Kung galit si Lord sa isang bagay, galit tayo. Kung hindi siya galit, hindi tayo galit. Pag quiet siya, quiet tayo. Maraming mga doktrina ng mga churches, hindi naman galing kay Jesus, inilalaban ng patayan. They kill or die for it. Hindi naman si Jesus ang may sabi. So we are Christ-centered and we're focused on what the Lord teaches and what the Lord wants and what the Lord hates. Siya ang model. Siya ang Savior. Siya ang sukatan ng lahat ng bagay. At kung kaya niyang matulog kahit may bagyo, kaya din dapat ang mga tagasunod niya. Kung di man ganun kahimbing, at least nakakatulog ka rin o hindi ka sobrang nag-aalala. To have Christ is to have peace beyond reason, beyond understanding. We walk by faith, not by sight. Pag sinunod mo lang ang mata mo, marami kang kakatakutan. So anong ginagawa ng mga may kabayo? Nilalagyan nila ng suot dito sa gilid ng mata yung kabayo, nandyan. Ang nakikita lang ng kabayo, yung harap. Kasi pag nakita niya yung mga rumaragas ang jeep dito sa kanan, mga bus sa kaliwa, mga nasa likod, matatakot siya, magpapanik. Dapat ang makita lang niya yung harap para lang siya umandar ng umandar. Yung pagtatakip niya dito, hindi ibig sabihin walang panganib dito, walang panganib doon. Meron pa rin. Pero yung kutsero na ang nakakatingin nun. Parang sa buhay din natin, si Lord naman ang kutsero ng ating buhay. Siya ang tsuper ng ating buhay. Alam niyo yung mga tunay na panganib at kanya niya tayong iligtas, kanya niya tayong alagaan kung makikinig tayo sa renda. Ang mga nagpapatakbo ng kabayo, may dalawang lubid, left and right. Pag hinila ka sa kanan, liliko ka. Pag sa kaliwa, sa kaliwa. Pag dalawang sabay, tigil ka. Sumunod ka lang sa renda ng Panginoon. Siya ang nakakakita ng mga panganib. Ang tingnan mo lang kung anong pinapatingnan sa'yo. Faith. This kind of peace is not a peace that is not recognizing the truth. It is not a peace because of denial. It is a peace because of faith and trust. And you know enough to trust God for everything else you don't know. Kaya napakahalaga yun na ma-develop. Marami mga tao, siyempre, nagpa-bodybuilding, pinag-uubusan nilang panahon. Maganda kung healthy ka. Nag-exercise, pinag-uubusan ng panahon. Pero gaano karami ang nag-uubos ng panahon para patibayin ang loob? Para payapain ang puso, para dumadating ang mga bagyo, ang mga kalog ng buhay, konti lang ang effect sa'yo dahil meron kang pananalig. So develop deeper faith. Develop even higher consciousness so that you will have a more peaceful outlook. Therefore, there will be more serenity in your life. Yan ang tinatawag na matining ang loob. Hindi madaling makawakaw at magulo. Kapayapaan. Yung katahimikan at kapayapaan is one of the finest gifts that the true believers enjoy. So brothers and sisters, this story is being replayed over and over and over. But the wonderful thing about it, hindi siya nauubos ng lesson.
Sapagkat tayo we mature, we are able to behold more, to see more, to understand more from the same text. That's why it is important to keep growing mentally and spiritually. So sleep in spite of the storms in your life. Sabi nung kanta, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Diba? Because Christ is in your vessel. Christ is in your boat. You're in the same boat. And what is fellowship? Two people on the same ship. And if si Lord yon at saka ikaw yon, may fellowship kayo, you are safe. Learn to trust. Worry less. Do what you can, and then leave up to God what you cannot. Ama namin, salamat sapagkat sa mga kwentong ito, maaari kami mag-relate. Turuan nyo nga po kami na magkaroon pa ng mga iba, personal na application, nang sa ganon, yung napakamakapangyarihang katotohanan na si Jesus, tinulugan lang ang bagyo. Matutunan din namin gawin sa iba't ibang bagyo ng aming buhay. Magbulay-bulay tayo ng matahimik sa sandali, at ipakita sa atin ng Panginoon ang mga bagyo nating dapat na nating tulugan lang. At yung mga bagyong dapat talaga ay asikasuhin dahil meron namang pwedeng magawa. Lord, help us to change what we should change. Teach us to accept what we cannot change. And as the saying goes, give us the wisdom to know the difference. Be quiet before the Lord. Listen to the liberating voice of the Spirit. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Sleep in spite of. Nais kong mamasdan ang ngiti sa bawat labi, kagalakan ay maghari kailanman. Nais kong marinig itong awit ng pag-ibig, kabutihan at kapayapaan man. Nang matutunan kong pigilin ang sarili kong minsan, puso ay bigyan ng kahinahunan. Ang katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay. Mapagtiis na puso, kabaitan ang taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala
alpin mo, bunga ng Espiritu. Bakit mahilig sa musika ang Pilipino? Kasi tayo spiritual people at ang music ay isa sa mga pinakamadaling paraan para yung nasa physical world ay makaunawa, makaintindi ng mga spiritual impulses. Ang ating emosyon, ang ating spirit, ang ating mga nadarama is best expressed in music. May hahambing pag-ibig niyo sa akin, di may haling tulad ng wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Di may hahambing pag-ibig niyo sa akin, di may haling tulad ng wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!